Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Inflation rate nitong Marso na itala sa pinakamabilis na antas na 4.1%. Transportasyon, pangunahing dahilan ng pagtaas ayon sa Philippine Statistics Authority. Department of Foreign Affairs, kinumpirma ang pagkamatay ng isang Pinay matapos ang missile attack sa Israel. Mga nagpapakalat ng fake news sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos, kakasuhan ng gobyerno ayon sa DICT. Sa MBC TV correspondents, vintage bomb natagpuan sa isang construction site sa Bataan. Sa MBC TV Sports, NCAA players Vanessa Sari at Zam Nolasco pinasama sa Alas Pilipinas Women Pool. At sa Showbiz Spotted, Jerry Ann, Vanessa Wu at Vic Chu ng F4 magbabalik Pinas para sa kanilang World Tour. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa serbisyo nitong Marso 2026 ayon sa Philippine Statistics Authority na itala sa 4.1%. Alamin natin ang detalye mula kay Dustin Bayog. Dahil sa sumiklab na gulo sa Middle East at sa pagsara ng Strait of Hormuz dahilan upang hindi makadaan ang international oil, apektado ang bilis na pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Marso 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, lumobo sa 4.1% ang inflation rate kumpara sa 2.4% noong Pebrero. Ito na naitalang pinakamabilis na pagtaas ng presyo sa bansa mula noong July 2024 kung saan naitala ang 4.4%. Pangunahing nakambag dito ang labis na pagtaas ng transport commodity na mula sa mababang presyo ng Pebrero ay sumirit na ito sa 9.9 inflation rate. Bunsod ito ng sunod-sunod na linggo ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel na pumapalo na sa higit 100 piso kada litro. Uling naitala ang ganitong kabilis na pagtaas sa gasolina at diesel noong Setyembre ng 2022 kung saan sumiklab naman ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bukod sa transport, apektado rin ang gulo sa Middle East ang galaw ng mapagkain sa bansa kung sa pangunahing kinakailangan nito ang mabilis na paggalaw ng bigas. Sa katunayan, 10 sa 13 commodity groups na karamihan ay food items ang nakapagtala ng mapagtaas ng inflation, dulot pa rin na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, maaari pa tumaas ang inflation rate sa gasolina at diesel ngayong Abril dahil sa tuloy-tuloy na serye ng oil price hike. Epektibo na rin ngayong araw ang 15 straight week increase para sa diesel at kerosene, habang 13 straight week naman para sa gasolina. Namumuro pa rin dito ang diesel na hanggang 19.80 pesos ang itataas, habang halos 10 piso sa kerosene at 6 na piso sa gasolina. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ramdam na ng mga pasahero at driver ang panibagong bugso ng oil price hike ngayong araw, kung saan halos 20 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel. Kaya ang ilang jeepney driver ay kumambyo na sa pamamasada, dahilan naman para sa pag-uunahan ng mga pasahero upang makasakay. Ang mga detalye tutukan sa report ni Kyle Bulyas. Umarangkada na ngayong araw ang panibagong bugso ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito na ang ika-6 na round ng mega oil price hike mula nang mag-umpisa ang bakbakan sa Middle East nang atakihin ng US at Israel ang bansang Iran. Aabot sa 18 pesos and 80 centavos ang increase ng Petron Corporation para sa kada litro ng diesel, 4 pesos and 90 centavos naman sa gasolina at 8 pesos and 10 centavos naman sa kerosene. Para naman sa Shell Pilipinas Corporation, aabot sa 19 pesos and 80 centavos ang increase sa kada litro ng diesel, 5 pesos and 90 centavos sa gasolina at 9 pesos and 10 centavos naman sa kerosene. Samantala, inanunsyo naman ng kumpanyang Jetty Petroleum Incorporated na ipagpapaliban nila ang kanilang taas presyo ngayong Martes at ililipat ito sa Biyernes.
Dahil sa serye ng malakihang taas presyo sa diesel, marami ng tsuper ang napilitang tumigil muna sa pamamasada. Sa Baclaran, 50 jeepney driver na ang naparasang tumigil at ilan sa kanila ang namasukan na lang muna sa tracking at pangungonstruksyon. Sa panayam ng DZRH News kay Piston Pasay Secretary Marilyn Lapitan, sinabi nitong plano na rin ng ilan nilang mga kasamahan na umuwi muna sa kanilang mga probinsya. Kwento naman ng driver na si June, kakarampot na lang ang kanilang kinikita at madalas pa ay abonado sila sa mahal ng diesel. Mataas, nasa 800. Eh kung ano naman, pag medyo nasa 600, 500, gano'n. Eh kung consume mo ka ng 700, abonado ka pa. Ako naman, kaysa hindi ka pa biyahe, magugutom ang pamilya. Tiis-tiis na lang. Sa Pasig City, ramdam na rin ng mga commuter ang epekto ng serye ng mega oil price hike kahit na walang ipinatupad na taas pasahe. Ito ay dahil nabawasan naman ang mga bumabiyaheng pampasaherong jeep. Sa pag-iikot ng DZRH News sa lungsod kaninang umaga, kapansin-pansin na mas maraming pasahero ngayon ang nagkukumpulan at naguunahan para lamang makasakay. Samantala, kanya-kanya ring patupad ng conservation measure ang ilang mga terminal ng bus para makaagapay sa pagtaas ng presyo ng langis. Sa abisa ng Victory Liner Incorporated, mas hahaba na ngayon ang waiting time dahil sa ipinatutupad na adjustment sa kanilang mga biyahe upang matiyak na nasa serbisyohan pa rin nila ang kanilang mga customer. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado na bukas ang pagtanggap ng mga tricycle drivers sa labas ng Metro Manila ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaan sa gitna pa rin ng krisis sa langis. Habang sa susunod na linggo ay magsasagawa rin ng special payout para naman sa mga tricycle drivers sa NCR na hindi pa nakatatanggap ng ayuda. Ang mga paalala para sa mga driver, alamin sa report ni Rovic Manuel. Aarangkada na bukas ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong tulong pinansyal para sa mga tricycle driver sa labas ng Metro Manila. Sa anunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, mahigit 328,000 ang mabibigyan ng tulong bilang tugon sa epekto pa rin ng pagsipa ng presyo ng langis dulot ng girian sa Middle East. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, magmumula ang mga listahan ng benepisyaryo sa mga local government units na nag-issue ng kanilang permit sa pamamasada. Inaasahan rin aniya na madaragdagan pa ang bilang ng mga ito oras na mapag-isang reports mula sa mga DSWD Regional Field Offices. Diniyak ni Dumlao na malinis na listahan ang gagamitin mula sa LGUs ng ahensya para sa payout ng tricycle driver sa labas ng NCR. Nag-abiso naman ang DSWD sa lahat ng mga tricycle driver na umantabay sa opisyal na Facebook page ng ahensya para sa buong detalye ng isasagawang pamamahagi, kabilang na dyan ang payout areas, schedules at iba pang mahalagang impormasyon upang maging mabilis ang proseso. Tiniyak din ng kagawaran na isa sa ilalim sa deduplication process ang mga listahan sa payouts upang maiwasan ang aberya at masigurong tama ang mga detalye sa listahan at walang kulang. Samantala may special payout naman na gagawin sa susunod na linggo para sa mga tsuper sa NCR na hindi pa nakakatanggap ng tulong pinansyal. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may isang Pilipina na nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel noong gabi ng Abril 5. Ayon sa DFA, nasawi rin sa insidente ang kanyang asawang Israelite at magulang nito. Sinabi ng Embahada ng Bansa sa Tel Aviv na naipabatid na sa pamilya ang pangyayari at patuloy na ibinibigay ang kinakailangan tulong, kabilang ang agarang pagsasaayos ng repatriation ng mga labi. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya upang masuportahan ang pamilya sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Humiling naman ang pamilya ng privacy habang nagluluksa. Kabilang ang Pinay sa 4 na nasawi matapos ang missile strike sa nasabing residential building. Sa iba pang balita, kakasuhan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga bagong nagpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DICT, nakikipagtulungan na ito sa tech company na Meta upang matunton at ma-take down ang mga naturang account. Magbabalita si Arnold Herrera.
Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na pananugutin ng lahat na mapatutunayang nagpapakalat ng fake news laban sa Pangulo. Kaugnay ito ng mga panibagong kumakalat na ulat sa social media tungkol sa lumalalang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na di umano ay may stage 4 colon cancer. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya, naunahan mo na ako, may bibigay pa naman akong good news, magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So wag po tayo masyado maniwala, ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Tila ipinagkibit-balikat naman ito ng mismong Pangulo na pinangunahan pa ang oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng Vice Mayors League at humarap pa sa isang courtesy call sa isang automobile corporation kahapon. Sa panayam sa DZRH, inihayag ni DICT Secretary Henry Aguda ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Meta para matunton, makasuhan at mapa-takedown ang mga may-ari ng accounts na pinagmulan ng mga mapanlinlang na impormasyon, gaya ng una na ring lumutang nitong mga nakaraang buwan. So yung nagpakalat ng tungkol sa kalusugan ng Pangulo na di umano ay deteriorating ay kakasuhan ng gobyerno. Oo. Lalo na, tanda mo, nagfo-fall yan under 154. Kasi in 154, pag nag-create ka ng panic, medyo may problema yon. May problema. Lalo na kung kasinungalingan yon. Pero giit ng kalihim, paspasan man ang kanilang mga investigasyon, tali pa rin umanong kanilang mga kamay dahil sa kawalan ng batas na nagmamandato sa Meta na itakdang account verification para sa bawat individual at hindi lamang sa mga news outlets. Ipinunto rin ni Aguda ang pangangailangan na baliktarin ang business model ng Meta na inihalin tulad pa nito sa larong Roblox upang tiyakin na una pa lamang ay ligtas na itong gamitin lalo ng mga bata, taliwas sa orihinal nitong disenyo na aniya ay mas pinagkakakitaan. Sa Roblox, kakamiting namin niya mamaya umaga. Sa Roblox, baliktad Pag ikaw yung bata at gusto mong mag-chat, makakapag-chat ka. Pag may gusto kang bilhin na Roblox, may bibilin ka. Now, kailangan yung magulang pa ang mag-turn off nung dalawang feature na yon. Ang sinasabi namin, baliktarin natin. Pag bata ka, naka-off na yung features na yun. Yun ang default. Tapos yung magulang, diba? tama ka, dapat safety by design, safety by default. So, ganun din ang argument namin kay Meta. Dapat baliktarin nyo yung business model nyo. Anti-fake news by default. Hindi yung fake news by default, di ba? Pag fake news, kailangan mo pa bang may verifier ka pa? Umaasa naman ng DICT na agarang isusulong sa Kongreso ang panukalang batas para tuluyan ng matuldukan ang pagpapalaganap ng fake news sa social media. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iginiit ng House Secretary General na wala itong intensyon na hindi galangin ang Office of the Ombudsman kaugnay sa hinihingi nitong kopya ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga kongresista at empleyado. Paliwanag ito ni House Sec Gen Cheloy Garafil nang madismaya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil ayaw umanon tanggapin ng security ng Kamara ang sabina para sa SALE ni dating Deputy Secretary General Sofonias Gabonada. Binigyan din ni Garafil malaki ang paggalang ng Office of the Secretary General sa Ombudsman at sa mandato nito. Sinabi ni Garafil, sa ngayon, tuwing Martes at Miyerkules lamang ang on-site work sa Kamara bilang bahagi ng ipinapatupad na work-from-home arrangement kaugnay ng energy saving measures. Paliwanag pa ni Garafil, ang lahat ng official communication ay kailangang aasikasuhin ng naaayon sa mga regulasyon at may buong paggalang sa institusyon. Nakita sa bansang Vietnam ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ito ang kumpirmasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla kung saan posible umano itong dumaan sa backdoor sa Mindanao upang makaalis ng bansa. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Namataan sa Vietnam ang negosyanteng si Charlie Atong Ang noong nakarang buwan. Yan ang kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla sa panayam ng reporter sa Campo Crame. Ayon sa kalihim, posibleng dumaan sa backdoor via Mindanao ang gaming tycoon
upang makatakas sa batas. Magunitang ipinaaresto ng korte si Ang dahil sa umano'y pagiging utak sa pagdukot at pagpaslang sinasa 100 sabungero at empleyado nito mula 2021. Well, again, wala kasi nga amin dyan eh, di ba? Walang, in the underworld, they don't leave any fingerprints behind. So, these are intelligence reports that we are validating and we continue to validate para makita natin talaga. Una nang inilutang ng DILG Secretary na malamang magtago sa Golden Triangle ang gaming lord upang maipagpatuloy ang kanyang negosyo. Pero itinanggi na ng Cambodia na may record sila ng pagdating sa kanilang bansa na naturang pugante. Sinimulan naman na ng pamahalaan ng Pilipinas ang informal na back channel talk sa Vietnam upang ma-verify ang lokasyon ni Ang. Samantala, umabot na sa 200 raid ang isinasagawa ng Philippine National Police sa mga tukoy na ari-arian at inihinalang pinagtataguan ni Ang dito sa bansa. Pero negatibo pa ang lahat ng ito at hindi nagpapakita ng indikasyong nakaalis nga ng Pilipinas ang negosyante sa isang legal na paraan. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, mula collegiate volleyball, nakatakdang mapasama ang dalawang rising stars ng NCAA na sina Vanessa Sari at Zam Nolasco para maglaro sa Alas Pilipinas Women. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Tinawag na para sa national team pool sina Vanessa Sari ng Colegio de San Juan de Letran at Zam Nolasco ng De La Salle College of St. Benilde upang sumama at maglaro sa Alas Pilipinas Women. Inihayag ni Tony Boyliao ng Philippine National Volleyball Federation ang kanilang inclusion matapos masaksihan ng Game 1 ng NCAA Season 101 Women's Volleyball Finals sa Rizal Memorial Coliseum. Kapwa ay tinuturing na rising stars sina Nolasco at Sari matapos ang kanilang impressive performances sa finals opener. Nagtala si Nolasco ng 21 points para sa Lady Blazers, habang si Sari naman ay umiscore ng 19 points kabilang ang game-winning spike para sa Lady Knights. Gayunman, ayon kay Liao, kailangan pa ring patunayan ng dalawang kanilang sarili upang makapasok sa final lineup ng koponan sa ilalim ni Tai Bundit. Sasama sila sa pool kabilang ang mga veteranong sila Gia de Guzman, Ea Laure, Bella Belen at Vanny Gandler, pati na rin ang iba pang collegiate standouts. Target ng PNVF na bumuo ng 25-man pool mula sa UAAP, NCAA at PVL bago piliin ang Final 14 para sa mga susunod na international tournament. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Matatanggap na subsidiya ng mga tsuper sa libreng pamasahe program, itinaas ng Manila LGU. Sa MBC TV Global, mga nawawalang bangkay na biktima ng Iranian strikes sa Haifa City sa Israel, natagpuan na. At sa Showbiz Spotted, kilalang komedyante at impersonator na si Michelle O. Bombshell, pumanaw na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. May dagdag 500 pisong ayuda ang lokal na pamahalaan ng Maynila na ipamimigay sa mga tsoper o nakabilang sa libreng pamasahe program ng lungsod. Dahil dito 4,000 na ang matatanggap ng mga tsoper bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Narito ang ulat ni Boy Gonzales. Inanunsyo ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na itataas sa 4,000 mula sa 3,500 ang matatanggap na ayuda ng mga tsoper na kalahok sa libreng pamasahe program ng lungsod. Ayon sa alkalde, ang dagdag ayuda ay tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel na umabot sa 18 piso na dagdag ngayong Abril 7. Layunin ng pamahalaan ng lungsod ang matulungan ang mga tsoper na makabawi sa tumataas na gastos sa biyahe habang nagpapatuloy ang libreng sakay para sa publiko. Patuloy namang inaasang makikinabang ang libo-libong pasahero sa programa kasabay ng pagsuporta sa hanap buhay ng mga tsoper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, batay sa datos ng Manila Traffic and Parking Bureau kahapon, Abril 6, umabot sa 174,300
325 pasahero na tulungan ng libre sakay program kung saan 1,052 jeep ang aktibong bumiyahe upang magsilbi sa publiko. Magpapatuloy ang libre sakay hanggang bukas, araw ng Miyerkules. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumepensa ang Gabriela Partiles sa babala ni Senator Ping Lacson sa bilyong pisong halaga na mawawala sa pamahalaan kung sakaling suspindihin ang buwis sa langis. Ayon sa grupo, hindi dapat ibigay sa ordinaryong Pilipino ang pasaning ito, bagkus ay solusyonan ang mga nawawalang pera taon-taon dahil sa tax leakage at smuggling. Magbabalita si Milky Rigunan. Ang tunay na banta sa ekonomiya ng bansa ay ang mga pahirap na buwis na binabalikat ng mga ordinaryong Pilipino. Depensa ito ni Representative Sara Elago ng Gabriela Women's Party List sa sinabi ni Senator Panfilo Lacson na 200 billion pesos sa kita ng buwis ang mawawala sa gobyerno sa suspensyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Elago, ang patong-patong na buwis ang nagpapalala sa inflation dahil ng pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin na binabalikat ng ordinaryong mamayan. Depensa ni Elago, bilyong-bilyong piso ang nawawala taon-taon dahil sa tax leakages, smuggling at mahinang koleksyon. Anya, dapat itong ayusin ng gobyerno sa halip na pasanin ang patong-patong na buwis ng ordinaryong Pilipino. Sa halip, iginit ni Elago, buwisan ang 15 wealthiest Filipinos kung saan tinatayang makalilikom ang gobyerno ng 153.3 billion pesos, higit pa sa mawawalang kita mula sa excise tax. Kabilang din sa isinusulong ng Gabriela sa Kamara ay ang pagtanggal ng VAT at excise taxes sa petroleum products at tuluyang repeal sa oil deregulation law. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais pagpaliwanagin ni Senator Kiko Pangilinan ng mga operator ng cold storage facilities na umano'y sumasamantala sa mga magsasaka at pumapabor sa mga trader. Ito'y sa gitna ng hinaing ng mga magsasaka ng sibuyas na tila hindi tinutulungan ng mga operator upang mainbak ang kanilang mga produkto. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Ipatatawag sa Senado ang mga operator ng mga cold storage facilities upang hingan ng paliwanag sa reklamo ng mga magsasaka na sila ay itsapuera sa mga nasabing pasilidad, pabor sa mga traders. Ito'y sa magitan ng pagdinig ng Senate Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Senador Francis Kiko Pangilinan bukas ng umaga. Ayon kay Pangilinan, dumarami ang mga reklamong natatanggap ng kanyang opisina mula sa mga magsasaka. Hindi umano sila ina-accommodate sa mga storage facilities sa mga inanilang sibuyas, kaya't napipilitan silang ibenta ng palugi ang kanilang ani sa presyong itinatakda ng mga traders. Maliban pa sa napakataas na sinisingil sa kanila ng mga operators ng mga cold storage facilities. Nagpahayag ng pagkabahala ang senador sa tinanggap na report na puno ng mga imported na sibuyas sa mga storage facilities, kaya't wala ng paglagyan sa produkto ng ating mga magsasaka. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga cold storage facilities para tumagal ang buhay ng mga produkto sa agrikultura. Ang mga produktong sibuyas ay tumatagal ng 6 hanggang 9 na buwan kapag nasa cold storage facility, ngunit madaling masira kung hindi maganda ang pagkaimbak nito. Kinastigo ng senador ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan dahil sa pagpayag ng importasyon ng sibuyas sa panahon na ng anihan. Babala ni Pangilinan, kakasuhan ng paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act ang mga operators ng storage facilities at mga abusadong traders kapag may makitang ebidensya laban sa kanila. Sa ngayon ay nasa 25 to 30 pesos per kilo ang farm gate price ng sibuyas sa Nueva Ecija, depende sa size ng mga ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, nakaapekto pa rin ang extension ng ridge o extension
ng high pressure area sa northern at central Luzon. Ito ang nagdudulot ng maaliwalas pero maalinsangang panahon. Ito rin ang dahilan kung bakit mababa ang tsansa ngayong araw ng mga pag-ulan. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mainit din ang panahon na mararanasan maliban sa mga localized thunderstorm na maaring umiral sa hapon o gabi. Sa ngayon, walang minomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, maaaring pumalo sa 39 degrees Celsius ang damang init dito sa Metro Manila, habang pinakamataas sa Dumangas, Iloilo at San Jose Occidental, Mindoro na maaaring tumaas sa 42 degrees Celsius ang heat index. Palagian pa rin uminom ng tubig, magsuot ng preskong damit at gumamit ng proteksyon sa araw kapag lalabas ngayong araw. Usapang trivia naman tayo, malamang ay marami ang napapa-look up kamakailan dahil sa bali-balitang may kulay rosas umano na buwan. Perfect daw para sa mga taong mahilig sa pink. Katulad ng ating floor director dito. Na si Mika. Dahil ang buwan daw mismo ay ganito ang magiging kulay. O look up Mika. Pero ano nga ba ang paliwanag dito? Alamin na ano nga ba ang pink moon? Ang pink moon ay ang tawag para sa full moon na nagaganap tuwing buwan ng Abril. Taliwas sa pangalan nito, hindi talaga kulay pink ang buwan, kundi nagmumukhang karaniwang bilog lang ito na buwan. Ang tawag dito ay nagsisilbi lamang na cultural at seasonal marker na nagsimula sa North America kung kailan namumukadkad ang pink na bulaklak na tinatawag na phlox subulata o moss pink tuwing Abril. Kung minsan ito ay tinatawag na Paschal moon na nagmamarka sa simula ng spring season dahil ito ay ang unang full moon pagkatapos ng spring equinox. Bagamat hindi talaga kulay pink, lumitaw pa rin ito sa ilang parte ng Pilipinas na nagkulay dilaw o bahagyang kahel dahil sa epekto naman ng atmosphere sa ating mundo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Na-recover na ng mga otoridad ang bangkay ng 4 na nawawalang individual na naging biktima ng Iranian strike sa Haifa City sa Israel. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Israel. Kasunod na naging pag-atake ng Iran sa Haifa City kung saan isang residential building ang napurnada, na-recover ng 4 na katawan na nasawi mula sa insidente. Ang mga natagpuang bangkay ang huling 4 na taong pinaghahanap ng mga otoridad magmula pa nung nangyari ang missile attack nitong linggo. Mahigit 1 buwan ng sunod-sunod na inatake ng Iran ng Israel bilang sagot sa joint US-Israeli attacks at ang masawi ang kanilang dating supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Sa kaugnay na balita, muling nagbabala si US President Donald Trump sa Iran ukol sa ultimatum nito na Martes o bukas oras sa Pilipinas na buksan na ang Strait of Hormuz. Ito raw ay dahil kung hindi, asahan ng Tehran ng magdamagang bombing raids mula sa Amerika at siyang tuluyan daw umanong tatapos sa krisis sa gitnang silangan. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. At sa iba pang balita, nagtala naman ang kasaysayan ng Artemis II astronauts matapos mahigitan ang naitalang distance travel Apollo 13 space mission na 248,655 miles mula sa Earth na naitala pa noong 1970. Sa pagpapatuloy ng kanilang space mission patungong buwan, nakapagtala na silang 252,756 miles na layo mula sa ating planeta, ang pinakamalayong travel distance sa ating kasaysayan. Kasalukuyang natapos ng lunar observation period ng crew o ang tinatawag na lunar flyby at maaaring magsimula na rin bumiyahe pabalik ng Earth. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pumanaw na ang kilalang impersonator na si Michelle O. Bombshell. Ang pakikiramay at pag-alala sa kanyang buhay ng mga kasamahan sa industriya sa Showbiz Report na ito. Bukod sa pagiging mahusay na komedyante, inalala ng mga kasamahan sa industriya ang yumaong impersonator na si Michelle O. Bombshell bilang isang mabuting kaibigan. April 5, binawian ng buhay ang komedyante na si Roderick Ador Contapay na nakilala dahil sa kanyang panggagaya sa dating First Lady ng Amerika na si Michelle Obama. Ang kanyang mga kapwa-komedyante, sinariwa ang mga naiwan nitong alaala kung gaano raw ito kabilis mag-isip at ang kanyang galing tuwing nasa entablado. Kabilang nga sa mga nagbigay-pugay dito ay ang aktres na si Tuesday Vargas. Si Tuesday, mentor kung ituring ang yumaong komedyante. Nagpaabot ito ng pasalamat sa lahat ng mga naituro nito sa kanya pagdating sa pagsusulat at pagtatanghal. Gaya ni Tuesday, hindi rin daw makakalimutan ni Bubay ang mga itinuro sa kanya ng yumaong kaibigan. Gayon din ang stand-up comedian na si Atak na sa huling pagkakataoy inilarawan ito bilang nag-iisang First Lady ng Clowns Republic Comedy. Habang labis din ang pasalamat ni Pepita Curtis nang magsilbing writer sa kanyang birthday concert ang yumaong impersonator. Sa huli, kasunod ng pamamaalam, mensaheng tiyak, lalo raw masaya sa langit gayong naroon na ito. Pumanaw si Michelle O. Bombshell sa edad na 48. Abangan sa aming pagbabalik, kilalang motor vehicle brand gagawa ng local hybrid cars sa bansa. Sa MBC TV Sports, Agusan del Sur, handa na umanong maging host ng 2026 Palarong Pambansa. At sa Hoy Bawal Yan, pamumulot ng endangered shells sa mga karagatan, ipinagbabawal. Karampatang parusa para sa mga lalabag, alamin. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kasado na ang pagsisimula ng produksyon ng hybrid ng mga sasakyan sa Pilipinas sa pamamagitan ng Mitsubishi Motors. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, natalakayan sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay Mitsubishi Executive Takao Kato sa Malacanang. Batay sa plano, gagawa ang kumpanya ng Hybrid Electric Vehicle o HEV line sa kanilang planta sa Santa Rosa, Laguna. Positibo ang pamahalaan na darating ang panahon na magiging regional hub ang bansa para sa green automotive technology. Isang vintage bomb ang natagpuan sa isang construction site sa Mariveles sa Bataan. Habang aabot naman sa 15 residente ang naospital sa Negros Occidental dahil naman sa pagkain ng isdang tulingan at aloy. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang vintage bomb na may bigat na 250 lbs ang nahukay sa isang construction site sa Matel Beach sa Barangay Malayam, Mariveles, Bataan sa ulat ng Bataan Provincial AOD. Kaning unit na diskubre ito ng bako operator na si Dexter Tomas habang naghukay sa isinasagawang development project sa nabanggit na beach sa lugar. Maingat na na-recover ng mga bomb expert operatives ang nasabing vintage bomb at dinala sa isang safe storage facility habang naghihintay sa proper disposal sa nasabing bomba. Sinabi ni Police Lieutenant John Canary, Bataan PECO Team Leader, mahalaga ang ginawa nilang render safe procedure sa nasabing bomba of high explosive dahil maaring sumabog ito at magresulta ng matinding pinsala na may 100 to 150 meters ang lawak ng pagsabog. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa mahigit 15 na mga individual ang dinala sa
sa Cadiz City Emergency Clinic matapos umanong na poison ng kanilang kinain na isda na tulingan at aloy sa lungsod ng Cadiz, Negros Occidental. Ayon kay John Ray Tan Castillo, isa sa mga biktima, nakaramdam ito ng palpitation o mabilis at malakas na heartbeat, pagsakit ng ulo, namumula ang katawan at mata, nahihirapan sa paghinga at diarrhea. Dagdag pa ni Castillo, ang sintoman ng kanilang nararamdaman ng katulad sa ibang mga biktima na dinala rin sa emergency clinic. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri ng City Health Office upang malaman ang sanhi ng pagkahilo. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinangayuna ng ilan sa mga residente ang kautusan ng DILG na ipatupad ang pagbabawal ng pag-iinom ng alak sa mga kalsada at sa mga pampublikong lugar na nagiging sanhi ito ng insidente ng sexual harassment at ang pagbabawal ng pagkakaraoke paglagpas ang alas 10 ng gabi. Bagamat hindi na ito bago at mayroon ng ipinapatupad ang ordinansa dito ang ilan sa mga barangay bago pa man ang pahayag ng DILG Secretary, ngunit hindi ito nasusunod. Sa panayam, sinabi ng isang residente na nararapat lamang na maipatupad ito ng maayos nang maiwasan ang krimen at maiwasan ang pagkawasak ng pamilya. Narito ang pahayag ng isang residente. Na maipatupad na ito sa atin. Mabawas-bawasan ang ingay para sa ikaayos ng ating pamayanan. Bawas-bawasan ang pag-inom ng alak para sa ikatatahimik ng ating mga pamilya. Kabilang rin sa nakatakdang ipatupad ang curfew ng mga bata. Kabilang dito ang pagbabawal ng paglabas ng walang suot lalo na sa mga kalalakihan na mapanatili ang disiplina ng lugar. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal nang sinimulan ng 10th Infantry Division ng Philippine Army, katuwang ang pwersa ng Estados Unidos, ang konstruksyon ng isang multipurpose building sa Barangay Tibulaw, Carmen, Davao del Norte bilang bahagi ng Balikatan Exercise 41-2026. Ang proyekto ay sinagawa sa ilalim ng Joint US-EFP Engineering Civic Action Program o NCAP na nakatuon sa pagpapalakas ng Disaster Preparedness and Community Development. Malo sa groundbreaking ceremony, ang iba't ibang unit ng militar kabilang ang 534th Engineering Construction Battalion, 27th Infantry Battalion at 103rd Infantry Brigade kasamang lokal na pamahalaan ng Carmen at Barangay Tibulaw. Naging tampok sa aktibidad ang tribal ritual at paglalagay ng time capsule na sumisimbolo ng pagkakaisa, paggalang sa kultura at pangmatagalang pag-unlad. Inaasa magsisilbi ang itatayong gusali bilang lugar para sa mag-aktibidad ng komunidad at evacuation center sa panahon ng sakuna. Ayon kay 10th ID Commander Major General Alvin Luzon, pinatitibay ng barikatan ng aming ugnayan sa paglilingkod sa mamamayan. Ang mga proyektong tulad ito ay sumasailalim sa aming magkatuwang na paninindigan para sa kahandaan sa sakuna at katatagan ng komunidad. Tiniyak naman ni Major General Alvin Luzon ang patuloy nitong pagpagtulungan at pagbibigay suporta sa mga komunidad sa kanilang nasasakupan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong panahon na naman ng tag-init, marami ang tiyak magpupunta sa dagat upang magbakasyon and beat the heat. At isa nga sa kinahihiligan ng ilan ay ang pamumulot ng seashell sa dalampasigan bilang mga souvenir. Pero hinay-hinay lang dahil ang ilan sa mga ito ay protektado at bawal pulutin o iuwi. Ang parusa sa mga lalabag dito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Sa higit 7,000 isla sa Pilipinas ay hindi may kakaila na isang bansa sa may mamagagandang karagatan at anyong tubig. Gayun din ay mayaman din na bansa sa mga yaman dagat mula sa mga isda at maging sa mga seashells na napapadpad sa mga tabing dagat o dalampasigan. Kaya naman ang ilan sa atin ay mahilig din mamulot ng mga seashell na maring gawin pang display sa mga tahanan o ilagay sa aquarium. Pero sa ilang pagkakataon, ito ay pinagbabawal.
mayroon kasing umiiral na patakaran na nagpaprotekta sa pamumulot o pag-uwi ng ilang species ng seashells dahil sa tinuturing na itong rare o threatened species. Ayon sa Fisheries Administrative Order No. 208 Series of 2001, ipinagbabawal para sa isang tao ang kumuha o manghuli ng ilang species ng shells, gastropods, talangka, taklobo, sea snakes at maging mga botanding at dolphins. Narito ang ilang itsura ng mga protected species ng mga seashell. Kaya ang sino man nalalabag dito ay maaaring mapanagot sa ilalim ng Section 3 kung saan maaaring maharap sa kulong na 12 taon hanggang 20 taon o multa na abot hanggang 120,000 pesos. Kabilang din dito pag-forfeit sa mga nakuwang species at kung naangkop ay maaaring makansela ang fishing permit lalo na para sa mga nagnenegosyo. Kaya kung meron pa kayo nakikitang pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Puspusa na ang paghahanda ng Agusan del Sur para sa pag-host ng Palarong Pambansa 2026. Inaasahang aabot sa 20,000 atleta, coach at staff mula sa 18 rehiyon ang makikiisa sa multi-sport event. Ang mga dapat abangan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. All system go na ang paghahanda ng Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, mahigit isang buwan bago ang pagbubukas ng torneo. Tinatayang nasa 80% na ang kabuuang preparasyon para sa palaro na inaasahang dadalawan ng humigit kumulang 20,000 athlete, coaches, mga opisyal at staff mula sa 18 regions ng bansa. Ayon sa provincial engineer, 85% ng kompleto ang mga playing venue, habang 73% naman ang billeting quarters na target makumpleto bago matapos ang buwan. Nagtutulungan naman ang mga lokal na pamahalaan upang ma-accommodate ang mga delegates, lalo na't magkakahiwalay ang mga venue at tutuluyan sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Aminado ang Agusan del Sur na isa sa mga hamon ng posibleng epekto ng global energy crisis, ngunit wala pang anunsyo mula sa pambansang pamahalaan ukol sa pagpapaliban ng torneo. Humigit kumulang 1.7 billion pesos ang inilaan para sa palaro, habang abot sa 2,000 na tauhan mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang ide-deploy upang tiyakin ang seguridad ng mga kalahok. Nakatakdang buksan ang Palarong Pambansa 2026 sa May 24. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taas kamay ng mga pinakilig at pinaiyak ng F4. Ang Meteor Garden stars na sina Jerry Yan, Vic Chow at Vanessa Wu dadalhin sa Pinas ang kanilang reunion concert. Narito ang report ni Showbiz Angel. Higit 2 dekada man ang nakalipas mula nang unang napanood ang hit Taiwanese drama na Meteor Garden, ibang level pa rin ang kilig kapag F4 ang pag-uusapan. Kaya naman, buhay na buhay ang mga 30, gayon din ang mga 40 kung tawagin, matapos i-anunsyong magbabalik sa Pinas ang mga aktor na sina Jerry Yan, Vic Chow at Vanessa Wu. Ito ay bilang bahagi ng kanilang F4 Ever First Road Tour kasama ang lead singer ng Taiwanese band Mayday na si Ashin. Sa ngayon wala pang eksaktong petsa at venue para sa kanilang reunion concert sa bansa. Pero bukod sa Pinas, magpapakilig din ang grupo sa China, Jakarta, Bangkok, Singapore at Kuala Lumpur. Marami namang fans ang nagpahayag na sana kasama raw si Shimen o Kensho, ngunit matatanda ang Disyembre noong nakaraang taon nang kumpirmahin itong hindi siya magiging bahagi ng naturang reunion world tour. Magunita na matapos sumato ang seryeng Meteor Garden, nakabisita na rin noon sa bansa ang F4. Mayroong nagkasama si Vic Chow at Ayay de las Alas sa Happy 50 TV concert ng Kapamilya Network. TV interview ni na Vanessa at Ken, gayon din ang yumaong si Barbie Sue kay Queen of All Media, Chris Aquino. At taong 2003 nang mag-courtesy call sa nooy Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo si Jerry Yan sa Palasyo ng Malacanang. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.